kabahan kayo ngayon. Oo, dito sa yaman ni Duterte. Itong yaman ni Duterte, mga kababayan, ay ito nga, inahayaan na lang ng palasyo. Ayan, Ma'am Rosemary Canones, maraming salamat po. Hinahayaan na lang daw ng palasyo na amlak na lang ang tawag dito, kukuha, no, ng kayamanan. Amlak na ang bahalang mag-praise, no, or mag-praise ng mga asset ni Duterte. So ito po, mga kababayan, bubuksan ko lang po. Ito po ay mula sa philippinesstar.com or Philippine Star News, mga kababayan, na kung saan nag-post po sila. Ayan. Basahin nyo na lang po, ha. Ito po ay hindi fake news. Yan po ay totoo. May pruweba, may ebidensya, at may patunay. Ayan po, nakalagay po, mga kababayan. Ito po yung una nating basahin. AMLAC ang bahalang mag-freeze sa asset ni Duterte. So bakit nga ba AMLAC ay papasok at i-freeze ang asset ni Duterte? Kasi ganito po, mga kababayan. Kung naalala nyo po noon, nung patungkol sa martial law ni dating Pangulong Marcos Sr., no, ay marami pong nabiktima. Di umano, maraming nabugbog, maraming na-torture, maraming na-rape. Nagrereklamo po sila. At ito nga po ay isinumite nila sa tawag dito sa husgado, at napanagot nga dito ang mga Marcoses, at yung kanilang mga yaman ay kinuha, di ba? Kinuha ang kanilang mga yaman, at iilan sa kanilang mga yaman ay kinuha din at ibinigay, no, doon sa mga nabiktima sa martial law. Biktima daw yung mga nabugbog, na torture, na rape, ganyan-ganyan. Kasi maraming nagrereklamo eh. Oo, so 'di ba kinuhaan sila doon, correct me if I'm wrong, kung ilang percent ang kinuha sa mga nakulimbat na kayamanan ng mga Marcos at ibinigay nga doon sa mga biktima ng martial law. So ganito din po ang nangyari. So ang kayamanan ni Duterte ay maaari pong i-freeze, no, sa pamamagitan ng AMLAC together with ICC kung sakaling mahatulan, no, ng kasalanan or mapatunayan na may kasalanan talaga at pananagutan itong si Digong. So pwedeng i-praise po ng AMLAC ang kanyang ari-arian at kukunin doon, no, yung kanyang ilan sa kanyang kayamanan at ibigay sa mga biktima doon sa extrajudicial killings or biktima dito sa war on drugs at EGK ni Digong. Oo, so AMLAC ang bahalang mag-praise sa asset ni Duterte. Yan po ay sinabi ng palasyo. Ito, basahin natin. Manila, Philippines. Ayan po, ha, bago ko basahin, ayan, ipakita ko sa inyo para hindi fake news. Pwede nyo i-screenshot at sundan nyo ang aking binabasa. So nakalagay dito, Manila, Philippines. Ipinaubaya na ng Malacanang sa Anti-Money Laundering Council or AMLAC ang pagtugon sa freeze order sa mga asset ng mga akusado, partikular kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa nahaharap sa kasong crimes against humanity kung sakaling hilingin ito ng International Criminal Court or ICC. 'Di ba? Oo. Ibinigay na, no? Sa madaling salita, ipinaubaya na ng Malacanang sa sa Anti-Money Laundering Council or AMLAC ang pagtugon sa freeze order sa mga asset ng mga akusado, partikular kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nahaharap sa kasong crimes against humanity kung sakaling hilingin ito ng International Criminal Court. Sinabi na ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na walang sinisino-sino ang AMLAC, kaya sila ang tutugon sakaling may kahilingan. So, ipinaubaya na nga daw po ng palasyo or ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ni Attorney Claire Castro, ni Yusek Claire Castro, na AMLAC na lang daw po ang bahalang mag-praise ng ari-arian ni Digong. Nako, mga kababayan, kung nakita nyo naman yung mga ari-arian ni Digong, mga kababayan, kagimbal-gimbal, karimarimarim, no? At nakakalulang kayamanan. Diyos mio marimar. Nako. Di ba? Alam nyo, mga kababayan, kapag ito ay naihiling ng ICC na i-praise ang kayamanan ni Duterte, ubos ang kanilang yaman, ubos ang kanilang pera, wala talagang maitira dyan.
kapag na-praise na yan. At syempre, kukuha dyan ng 10%. Correct me if I'm wrong ha, mga kababayan. Kukuha ng halos 10% sa kanyang yaman at ibigay ito sa mga biktima sa war on drugs. Kung 30,000 ang biktima, edi 30,000 na maghati-hati sa 10%. Kung meron kang 5 billion, edi 10% ng 5 billion. Yun yung paghahatian ng mga biktima sa war on drugs or extrajudicial killings. At ito nga'y ipinaubaya na. Ipinaubaya na ng palasyo or ng Malacanang na ang AMLAC na ang bahala kung sakali man nahihilingin ng ICC na i-praise ang yaman ni Digong. Sa sandaling magkaroon ng freeze request sa asset ng dating Pangulo, tutugunan ito ng AMLAC. Ayon kay Castro, kung tutuusin ay noon pa dapat sana i-praise ang asset ng dating presidente. Di ba? Sabi mismo ni Attorney Claire Castro, kung tutuusin ay noon pa dapat. Noon pa dapat, sorry. Kung tutuusin ay noon pa dapat sana i-praise ang asset ng dating presidente na may kaugnayan naman sa plunder case na isinampa ni dating Senador Antonio Trillanes. Nako, ano ba ibig sabihin ng plunder case na to na isinampa ni Antonio Trillanes o ni Senador Trillanes o ni Mayor Trillanes ng Caloocan ngayon? Ito po yung patungkol po sa actually, dawit si Bongo dito mga kababayan. Ayan nga, speaking of, mamaya pag-usapan natin yan, si Bongo. Dawit si Bongo dito, mga kababayan, sa plunder case na to na bilyon ang halaga na proyekto sa Davao City. Ayon kay Castro, kung tutuusin ay noon pa dapat sana na i-praise ang asset ng dating presidente na may kaugnayan naman sa plunder case na isinampa ni dating Senador Antonio Trillanes. Bukod kay Duterte ay kasama rin sa kinakasuhan ni Trillanes si Bongo. Ayan, no? Bukod kay Duterte, kasama din si Bongo sa kinasuhan ni Trillanes. Dagdag ni Castro na kung kinakailangan mabigyan din ng danyos ang mga naging biktima ng extrajudicial killings ay kanilang gagawin bilang bahagi na rin ng pagbibigay ng hustisya. So kung sakali po na ma-praise itong kayamanan ni Digong, ay dagdag ni Attorney Castro na kung kailangan, mabigyan din ng danyos. Yun po yung sinasabi ko sa inyo na kung halimbawa 5 billion ang halaga ng ari-arian ni Duterte na ma-praise, ay 10% doon. Correct me if I'm wrong ha, kaya hindi naman ako ang lawyer, hindi naman ako ang abogado. Example lang ito, 10% ng 5 billion ni Digong ay mapunta po ito sa mga biktima ng extrajudicial killings or maitatawag na danyos. Sa mga naging biktima sa kanilang gagawin bilang bahagi na rin ng pagbibigay hustisya. So ito po mga kababayan. Actually, kaya nga pinakita ko sa inyo para i-screenshot ninyo at basahin ninyo para hindi tayo dito nagdagdag ng sinasabi at nagkwento. Ayan po post po yan ng PM Palaban, basta Philippine Star siya kanina nakalagay. So, Philippine Star. Pinost ang pangmasa, palabang maasahan or pangmasa. So ngayon, mga kababayan, narinig nyo naman po, di ba? So ngayon, dito naman tayo mga kababayan kay Bongo. Ito, actually mga kababayan, hindi ito imbento, hindi ito kwento. Mga kababayan. Dito tayo kay Bongo. Speak